Good day everyone! Kumusta kayo? Kumusta kayo ngayong mahangin dahil sa bagyong Sigoreng? Dito sa Bicol, ganun kalakas yung hangin. Kahit medyo malayo sa amin yung Sigoreng. Ito pala, share ko sa inyo si Big Roy. Lagi nyo naman to nakikita sa sa vlog ko. Ayan, share ko lang kasi nagpropagate ako sa kanya nung July 29. Tapos ngayon, August 30, 1 month na yung nakalipas. Tapos, natutuwa ako kasi ang bilis ng progress nung ano niya, ng pinagkatan ko sa kanya. Yan, Yung isa kasi parang hindi pa na-unfurl, pero intayin ko na lang mga ilang days. Kasi baka kapag pinersa ko, baka masira yung ano niya, yung dahon. Ayan, hindi pa nakakalabas. Ay, ano ba yan? Ayan na. Bali, dalawang bigroy lang naman sila ngayon, yung napropa ko. Ito, yung isa, hindi na-focus dyan. Ito, hindi ko alam kung alin sa kanila dyan. Basta pareho silang bigroy. Ito, top cut to. Kaya matamlay pa siya kasi talagang wala siyang ugat. Talagang na ano siya na stress talaga kasi syempre mag-uugat pa siya. Tas may dahon tong mga ilan ba? May 3 na ata tong nalagay sa dahon, tas ngayon may isa pa, ayun Ito naman kasing isa, ano to? May natirang ugat na konti. So, ang gagawin ko talaga lalo kapag si Big Roy, titirhan ko siya ng ugat kahit kahit konti. Kasi meron na din akong naunang tinapkat, hindi nag-survive. Ay, nag-survive naman pala siya. Pero ang nangyari guys, tingnan nyo kung ano itsura niya ngayon. Almost 1 year and a half na ang nakalipas. Ay hindi, 1 year and 8 months na ang nakalipas. Kasi naalala ko, nagpropa ako noon sa kanya December 2021. Diba? Ilang taon na yun. Tapos ito lang siya guys, Yan yung pinaka mother, yung tinapkat ko. Wala, ganyan na siya. Tapos itong isa, propa ko din pero hindi maganda yung pagkakaano niya, tubo, naging malnourished siya. Pero may napropa naman ako guys na na Big Roy. Isa lang yun. Nag-survive naman siya. Di ko lang sure kung alin dito sa dalawa. Kasi may binili ako noon ng isa pang Big Roy. Pero may isa akong napropa. Kaya hindi ko alam sa kanila kung sino yun. Ayan. Kasi may Big Roy pala ako dati. 'Di ba ganito, healthy siya. Malalaman, makikita na mo na lang biglang nananamlay yung dahon, bigla siyang magko-color yellow. Tapos nagiging mushy na. Tapos unti-unti na yun malulusaw. So siguro may problema yun kapag ganun guys, may problema yun sa roots nila. Lagi nyong ito-check. Kaya ako, hindi ko naman, sabi ko ay baka ano lang, baka kako na over fertilize ko, pero hindi, yung ugat pala nila, parang yung ugat nila ang tawag doon, nalulusaw, siguro nagka-fungus. Ayan, kahit ganito na kalaki yung aglonema nyo, huwag kayong masyadong pakampante kasi may tendency pa siyang mamatay kapag dinapuan sila ng fungus, kapag parang sa tao din kapag nagkasakit sila. Kaya makikita mo agad sa dahon. Kaya katulad nito, hindi na nag-grow. Pero kahit ganyan siya, yan, inaantay ko. Baka dumating din ang panahon na lumaki. Ay, ayan guys. Ito na sinasabi ko. Ayan. Itlog yan guys ng mga uod. Mabuti nakita ko. Tingnan mo sila. Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sabihin na natin 10 dyan yung mapisa. Ayan. Tapos hahanap sila kung saan may magandang magandang dahon. Yung 10 yan, madaming madadamage nito. Ayan, sabi na kapag tag-ulan, asan? Ayan. O diba? Buti na lang chine-check ko. Sabi to, ito yung mga itlog ng butterfly. Ayan. Tapos magiging uod, kakainin nilang tapos magiging butterfly sila soon. Kaso syempre, hindi naman dapat nila kainin tong
Ito yung napili nila talagang aglonema. Kasi siguro ang sarap-sarap ng dahon. Kawawa naman to kung ito pang kakainan nila, hindi na nga nalaki. Ay nako. O sige guys, dito ko muna tapusin na aking video. Aalisin ko tong mga eggs na to para hindi na sila maging perwisyo sa aking mga aglonema. Thank you for watching guys. Bye bye.